Good day sa inyo lahat mga kapartners. So, for this video, panibagong tips at gabay. At syempre, mind conditioning na rin para sa mga aspiring applicant natin. At syempre, para dun sa mga nangangarap na makapasok dito sa ating bureau. Lalong-lalo na dito sa BJMP. Okay, so ang topic na ito ay matagal na rin request ng mga subscriber natin at yung mga viewers natin. No? Kat ako, no, nahihirapan din sa kanilang request. Pero, dahil nga sa request ninyo mga kapartners ay pagbibigyan ko kayo. No? Alam mo naman kagalingan eh. No? Hindi. Siyempre, dahil sa na-experience ko na rin ito at gusto kong makatulong, makapagbigay ng idea o tips para sa mga aspiring applicant natin, ay gagawin natin ng video no? According sa kung ano lang yung na-experience ko at siyempre sa kung ano lang yung aking nalalaman. So ayun, so respect sa mga examiners natin dyan sa bureau. Okay, so shout out sa inyo mga sirs and ma'am, no? So by the way, back to topic tayo. So ang topic natin today na medyo nahihirapan akong gawa ng video o share sa inyo dahil ako ay hindi naman masyadong expert sa ganitong klaseng topic, no? Ay ang topic natin, ulit, no? Ang topic natin ngayon ay regarding sa essay, no? So, sa paggawa ng essay na yan. So, syempre, bago natin umpisahan itong topic na ito, ay ipapasok muna natin yung kaunting intro natin. Let's go! So yun na nga mga partners, huwag na natin patagalin yung ating topic for this day. So ang topic natin, uulitin ko, ay regarding sa essay. Okay, so maraming tanong ang naging inquiry sa akin through Facebook at syempre dito sa ating comment section. Okay, matagal-tagal na rin itong request ng ating mga kapartners natin dyan, sabi ko nga kanina. At napagdesisyonan ko rin na share, no? At mapagbigyan natin ng kanilang hiling. Okay, so disclaimer lamang po at uulitin ko ulit, no? Ang ibibigay kasi yung tips at gabay at syempre mind conditioning, no, ay regarding lamang po ito sa aking na-experience, no? At sa kung saan lang po yung aking nalalaman. Okay? Disclaimer lamang po. Hindi po tayo expert pagdating sa ganitong klaseng examination. So, sharing of experience lamang. And then, syempre, sabi ko kanina, magiging mind conditioning na rin para sa mga aspiring applicant natin na sasalang sa ganitong klaseng examination. Okay? So, unahin muna natin ang mga tanong o inquiry ng ating mga kapartners natin dyan. So, ang mga tanong isa-isahin natin. So, ang kadalasan tanong kasi dito, mga kapartners, no, is, o kadalasan tanong ng mga kapartners natin dyan, ay, Sir, ano nga ba ang nilalaman o ano nga ba ang mga tanong sa essay, no? Sa essay na yan, ano nga ba ilalagay natin dyan? Okay, ano nga ba ang konteksto? Okay, at kung ano ang tamang gawin o pamamaraan para makapasa sa paggawa ng essay. Okay. Bago ang lahat, okay, unahan ko na po kayo. Itong tips na bibigay ko sa inyo ay mind conditioning, ha? Mind conditioning lamang po ito. Okay, hindi po pare-parehas, no? Hindi po pare-parehas ang lumalabas o konteksto o question na ipapagawa sa inyo sa essay. Okay. Pero tapos itong video na to dahil meron akong bibigyan tips sa inyo, okay, na magagamit ninyo sa inyong paggawa ng essay. Okay. So, share ko, no? Based on my experience, ang experience ko, depende yan, no? Depende po yan sa nagbibigay ng question o
doon sa instructor na nagkakandak ng examination. Okay? So, ang essay, it depends yan doon sa instructor. Okay? So, ang question is, no, kadalasan, on time binibigay ng instructor, okay, doon sa mga examine niya. Hindi po yan na nakalagay dun sa ating manual na dapat masunod, okay, na dapat yun, next year yun pa rin, no? Hindi po nangyayari yan. Okay? Bawat taon, okay, bawat batch, no, na nagkakandak o nakaka-encounter ng mga exam na tulad nito na essay ay iba-iba po yan, no? Dumidepende rin po yan sa instructor kung sino po ang nagpapa-exam. Okay? So, sabi ko kanina, pwede maging on time yung tanong niya. Okay? So, diyan kasi nasusubukan, no, sa essay, no, paano ka mabilis gumawa ng sentences, paano ka bumuo ng sentences. Okay? So, by the way, based on my own experience, no, share ko sa inyo regarding sa essay sa written neuro examination. Diyan ako naka-experience o naka-encounter ng essay, kadalasan diyan yan, no, sa neuro written examination. So, ang na-encounter ko diyan, no, ang essay na ginawa ko is regarding doon sa drawing na ginawa ko. So, automatic, no, doon sa ginawa kong video, okay. Sa written neuro examination, no, meron pong drawing, no, babae at saka lalaki. Okay? So, based on my own experience, ang essay na ginawa ko ay regarding doon sa drawing, no. Sabi ng instructor sa amin, describe mo kung ano ang dinrawing mo at kung ano yung profession na dinrawing mo. Okay? Yun ang magiging essay namin sa lalaki at saka sa babae. Okay? So, sa maliwanag, no, sa madaling salita, hindi po pare-parehas. Okay? So, yung nakaraang batch, next aming batch, ay iba rin po ang pinagawa sa kanila. Okay? Ang na-encounter naman po nila, no, regarding sa kanila is tell about yourself. Okay? And then, another batch naman ulit, no, iba-iba yan. No, situational essay. Ayan. So, sa situational essay, example lamang po ito, ha, mind conditioning, no. So, unahan ko na rin po ulit kayo na dapat kapag pumasok kayo o nag-a-apply kayo sa isang bureau, ay meron kayong alam o idea doon sa isang bureau. Yan, ha. So, sa situational, no, kung ano yung pinasukan nyo, doon ilalagay yung inyong itatanong sa inyo. Siyempre, gagawin nyo ng essay yun. Okay? So, sa madaling salita, no, for short, ang essay, no, is ilan-ilan lang din at siyempre, at I think, i-rate ko ng 1 to 100 yung ibibigay kong mga question na maaaring lumabas doon sa inyong essay, no? Sa question essay ninyo. So, first na maaaring lumabas sa inyong essay question is tell about yourself. Ayan, tell about yourself tungkol sa iyo. Okay, kung bakit gusto mo, ano bang dahilan, bakit dito ka nag-apply sa BJMP. Ayan. So, pangalawa, no? Para kanino mo inaalay, no? O sino ang nagpapamotivate sa iyo o sino nagbibigay sa iyo ng motivation para mag-apply dito sa bureau. Ayan. Yan yung mga possible lang naman, ha. Una is tell about yourself. Maaari lang naman to, possible question lang naman to, ha. Regarding sa essay. Tell about yourself. And then pangalawa is sino yung nagbibigay ng motivation para mag-apply dito sa isang bureau o sa BJMP. Ayan. And then, pangatlong tanong is, i-relate yung inyong ginawang drawing. Okay? Drawing, gagawan nyo ng essay. I-describe nyo. Yun ang magiging essay ninyo. Doon sa dinrawing ninyo, sa inyong written neuro examination. Sa inyong dinrawing, ha?
Siyempre, pang-apat na tanong is situational. So, dapat dito sa situational is so, yung mga partners, pasensya na kayo at may biglang tumawag, no? So, by the way, tuloy natin yung ating topic. So, sana nga ba tayo? So, regarding ito sa situational, no? Situational. So, sabi ko nga kanina is hindi natin alam kung ano ang magiging lalabas sa question, no? Regarding sa essay, kung anong ipapagawa ng instructor sa inyo, no? Sa essay. Okay? So, ulitin ko ulit, no? Mga possible question lang naman yung sinabi ko kanina, no? Again and again, ni-remind ko kayo itong binibigay kong tips or gabay is mind conditioning. So, pag sinabi kong mind conditioning is piniprepare ko na kayo, no? Ma-either doon sa sinabi ko is wala doon sa lumabas sa mga question o doon sa ipapagawa sa inyo, sa essay ninyo, no? But, meron kayong makukuhang idea na ganito dapat pala ang gawin, no? So, okay. Huwag natin patagalin. So, dadako na tayo sa mga puntos, no, o tips at gabay na magagamit ninyo sa paggawa ng essay. Okay? So, tapos na tayo sa question, no? Tapos na tayo sa possible question. Okay? So, itong tips na to ay maaaring magamit ninyo talaga. Okay? At tatanim sa inyong isipan na dapat ito ang inyong dapat gawin para pumasa sa written essay na yan. Okay? So, based on my own experience at syempre, in-apply ko rin dito, ang sinasabi ko is advice lang din noon nung ako ay isang aplikante lamang. No? At ngayon, dahil nagamit ko, ay i-share ko rin sa inyo. Okay? Para sa inyong awareness na rin. Okay? So, first, ang tatandaan ninyo sa paggawa ng essay, no? Dapat, huwag pasikot-sikot. No? Kung ano yung pinupunto nyo doon, dapat ilabas nyo yung pinupunto nyo doon. For example, tell about yourself. Okay? So, pag sinabing tell about yourself, tungkol lang sa sarili mo, tungkol sa pangarap mo, tungkol sa future mo, ilagay mo doon. Kung ano yung mga talent mo, kung anong merong kakayahan ka. Ha? Huwag na ibang tao ilagay nyo doon. Okay? About sa sarili mo lang. Nakuha. Dapat, huwag nang paikot-ikot. Pag gumawa ka ng sentences, no? Yung punto mo dapat lumabas doon, kung anong pinupunto mo doon. Hindi yung mambabasa is mahihirapan pa kung anong ibig mong sabihin doon sa iyong essay na ginawa. No? So, kailangan consistent at lumabas doon yung punto mo, yung gusto mong sabihin. Ayan ha. Isa yan. And, syempre, pangalawa is penmanship. Okay? Sa penmanship, kahit pangit yung sulat natin, pilitin natin, no? Na maging maayos yung sulat natin sa essay na yan. Okay? So, kadalasan, kapag kapangit, no? At hindi maintindihan, no? Tatama rin magbasa ang instructor kung sino examiner yan. No? So, kailangan dapat is pilitin natin maging maganda at maayos yung ating penmanship sa paggawa ng essay. Sekreto yan, ha? Ako man ay hindi kagandahan yung sulat. Pero, pinilit ko na maging maganda at malinaw yung aking sulat, no, sa paggawa ng essay. Para syempre, kahit na hindi tayo masyadong kagalingan sa pag-compose o paggamit ng English, no, ay magagandahan bumasa, no, gaganahan magbasa yung examiner doon sa sinulat ninyo. Dahil syempre maganda ang sulat, no? Maintindihan. No, isa yan sa magagandang puntos. And then syempre, lahat naman po tayo ay graduate, no? Lahat naman po tayo ay professional, lahat naman po tayo ay may license. So, sa advice ko, sa puntos na bibigay ko dapat ay be a professional paano gumawa ng essay, no? O pag-practice na tayo gumawa ng essay. O pag-practice na natin yung mga possible question na lumabas according sa iyo, tell about yourself, no? Who is nagbibigay sa ng motivation, no? At kung ano ang yung purpose kung bakit ka nag-a-apply dito sa bureau. Yan. Yan, tatandaan nyo lagi, be a professional para, syempre, maging maganda ang inyong performance.
Once kasi na nabasa, no, ng isang examiner, maayos ang sulat, malinaw ang pinupunto mo doon, hindi magulo, siyempre, lalo na paano, maganda ang yung pagkakompose doon sa inyong essay. No? Walang pagdadalawang isip, no? 100% papasa ka dyan. At higit sa lahat, ito ang pinaka-importante. Kapag ang essay sa written neuro examination, no? Mababaliwala ito kapag hindi nyo ginawa. Mababaliwala yung inyong penmanship na maganda. Mababaliwala ang inyong magandang pag-compose, no? Ng essay, ng sentences doon sa essay ninyo. No? Mababaliwala yung magandang punto nyo doon, no? Na malinaw yung punto. Kung hindi positive, no? Hindi positive yung nakasulat doon sa inyong essay. So, ang sinasabi ko po doon is think positive. More on good vibes, no? Maganda, no? Walang negatibong pahiwatig yung iyong essay, no? More on positive. Positive in the future, in your future. Yan po mga partners. Ano? Yan yung puntos na ibibigay ko sa inyo, ha? Mind conditioning, okay? Essay. So yun mga ka-partners, no? Bali, yung tips na binigay ko today is, or gabay, ay isang mind conditioning. Okay? Pinapakondisyon ko lang inyong iisipan para kapag kayo ay sasalang na sa ganitong klaseng examination, ay meron na kayong idea. Okay? Hindi man po perfect yung ating binigay na tips sa inyo o gabay, no? At least may napulot po tayong kaunti, no? Kaunting kaalaman or technique or what do you call this? Diskarte kung paano ang pagsagot o ang paggawa ng essay. Okay? So, lahat naman po tayo ay professional. So, lahat naman po tayo marunong mag-compose ng sentences. Given na yan. Okay? So, ingatan lang natin ang maglagay ng mga negatibo sa paggawa ng isang essay. Yan ang isang advice ko sa mga aspiring applicant natin. At lalo na, ikaw na nanonood, no? Ikaw na nanunood sa akin na dapat ganito ang gawin mo. Okay? So, hindi ko naman sinasabing ganito ang gawin mo, no? It depends pa rin sa inyo kung ano ang inyong diskarte, technique, okay? Tricks ninyo sa pagsagot sa essay ninyo o sa paggawa ng essay ninyo. Yun mga ka-partners, no? So, overall, in short, sa paggawa ng essay, lalong-lalo na sa neuro written examination, okay? The whole, no, in short, is wag na wag kayong maglalagay o magpapahiwatig ng negatibo doon sa inyong essay. Okay, dahil isa yan sa maaaring inyong ikabagsak. Okay? So, yun mga partners, by the way, no? So, hanggang dito na lang muna ang ating video. Okay? So, lagi ko sinasabi kapag meron kayong hindi napakinggan dito sa aking video o kayo medyo hindi nalilinawan sa aking mga sinasabi, ay free to comment below. Okay? Para syempre masagot ko, ang inquiry ninyo ay masagot ko. Okay? So, isa yan sa pinangako ko dito sa aking YouTube channel na kapag kayo ay magko-comment, talagang sasagutin ko yan. No po? Ang inyong inquiry. Dahil para sa inyo po yan. No? Para sa atin lahat yan. Okay? So, yun naman ko itong video na to, hindi para, okay, magpagaling, no? Magyabang, okay? So, ginawa ko itong video na ito para makapagbigay ng tips at gabay. At syempre, ma-mind conditioning ko rin yung mga baguhan pa lang sa pag-a-apply. Okay? So, dahil ako ay nanggaling din po dyan, pinagdaanan ko rin kung gaano kahirap yung ganyang klaseng exam. No? So, inuulit ko, disclaimer, hindi po tayo expert pagdating sa ganitong klaseng exam. No? Binabahagi ko lamang po yung aking kaalaman. No? Binabahagi ko lamang po ang aking experience, kung ano yung pinagdaanan ko nung ako ay nung ako'y isang applicant pa lamang, no? At dahil nandito na po tayo sa posisyon natin at nakuha na natin yung ating pangarap, ay pwede na po tayo, no, humila ng ibang nasa baba, pataas naman. Huwag tayong nandito na tayo sa posisyon natin, ay ibaba pa natin yung nasa baba.
So, kung paunti-unti, hilain natin yung mga aplikante natin pataas. Yan lamang po ang ating maitutulong sa kanila. At yan din po ang naisip ko para makatulong sa inyo. Okay? Dahil nanggaling din po. Sabi ko nga, nanggaling din po tayo diyan sa ganyang klaseng situation. So, dahil nandito na po tayo, i-share ko lang sa inyo kung ang mga technique or tips, gabay na maaaring makatulong din sa inyo mga partners, no? So, syempre na-appreciate ko yung mga likes ninyo, no? Na nakaka-appreciate din sa aking mga sinasabi dito. Okay, so maraming salamat sa ating mga solid subscriber, sa ating mga solid viewers dyan, no? At syempre, sa mga tropa natin dyan, okay? So, shoutout sa inyo, lalong-lalo na, no? By the way, hindi ko makakalimutan, shoutout sa ating mga tropa natin dyan, no? Sa NCR. Okay, BJMP, NCR, maraming salamat sa pagka-accommodate sa mga aplikante natin, no? Sa mga magigiting natin na humaharap sa mga aplikante natin. At, syempre, tumutulong din, no? Nagbibigay ng mga payo sa ating mga aspiring applicant, no? Shoutout sa inyo mga sir and ma'am. And, syempre, masyado nang mahaba yung video natin. Kung meron kayong inquiry, please free to comment below. At agad-agad naman natin sagutin yung inyong inquiry o ang inyong question, no? So, lagi kong sinasabi, always ingat. Always magtiwala sa sarili. Okay? Magtiwala sa itaas. Okay? Diskarte. Okay? Talino. Andyan na po yan, no? I-apply na lang natin. Okay? And, syempre, lagi kong sinasabi, saludo.